So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa hypergamy naman. Hypergamy na naman. Alam nyo naman na to eh. Pero ito ng side naman is ibang perspective naman. Actually, hindi naman siya iba eh. Nangyayari na talaga siya pero hindi lang siya nabibigyan ng pansin. So, 'di ba sa hypergamy, ang hypergamy ng babae is alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. So, yung dalawa lang. So, lahat ng nasa relasyon na lalaki is magfo-fall lang dito sa sides na to. Sa side, one of these sides, either yung alpha fox ka or beta box ka, alpha seed ka or beta needs. So, 'di ba yung mga kasal, sabihin na natin 50% yung mga married or nasa relationship ngayon. Usually na mga yan is beta eh. Yung mga nasa relasyon ngayon, bihira lang alpha na talagang nasa relasyon kasi nga marami silang option. Usually, short term lang yan kasi minamaximize nila yung mating strategy nila na makarami. Yun yung ano nila, either maraming maanakan o yung iba naman gusto lang ng variety. So yung 20% nahahati pa yan, di ba? 10% yun talaga yung pinaka-chad, 10% high tier normie. Kasi yan lang naman talaga in-entertain ng babae. The rest is normie. Ano na yan, mga beta na yan. So, yan yung ano, actually kaya nga dumami yung mga ano ko. Isa lang nagtagal na 6 years kasi siya lang yung talagang ano sa program ko. Ibig sabihin, yung lahat ng gusto ko nasusunod. Pag hindi kasi nasusunod, gusto ko din-dispatch ako na eh. Parang ganun. So, ganun yung nangyayari ng ano, dyan sa Alpha Fox Beta. So, halos lahat ng nasa relasyon, sabihin na natin 50%. Either kasal yan or nasa relasyon is beta yan. Hindi ko nilalahat pero yun nga 50%. Tapos, iisipin mo, 'di ba nasa beta side sila. So, usually yan yung nauuna eh. Kala kasi nila alpha fox talaga. Kasi nga yung anong tawag dito, yung hopace na sinasabi nila, 'di ba? Yung mga hopace na ganyan. Yan yung sinasabi nila, 'di ba, na merong 10 years na hopace. Hindi naman lahat ng babae ganyan eh. Mostly lang yan ngayon lang yan dahil sa social media age saka sa mga Gen Z. Pero yung mga ibang Gen Z pa rin, nasa long-term LTR pa rin, long-term relationship pa rin hanggat maaari. So, nandan sila, una tong bet. Ito kasi ang maling pag-aakala ng mga lalaki na nasa unang side yung yung alpha fox. Gaano ba karami ang mga pogi tsaka high tier normie? Diba 20% lang sila combined? So, iisipin mo, yung mga nasa relasyon talaga, yun talaga yung beta. Beta side talaga ng hypergamy. Biruin mo, sila rin yung una, sila rin yung nasa side ng ano. Kasi usually, yung mga nasa relasyon, yung mga na-divergenize, yung mga na-divergenize ng bata pa, na-hit na yun ng alpha na or ng ibang mga beta rin, yung mga just be first, yung mga ganyan. So, sila pa rin yung una, yung mga beta rin talaga, yung mga LTR. Pero, kasi nga, di ba sa hypergamy is, walang kumpletong lalaki. Ibig sabihin yung parang wala talagang full package na lalaki. Yung siya talaga yung long-term na provider. At the same time, siya rin yung dinidesire, yung may genuine desire, which is pogi. So, wala talagang ganun. Or makaka-produce ng best genetic, which is, yun nga yung alpha na pogi. So, wala talagang overall na package. So, ang nangyayari is, kahit na nasa relasyon yung babae dun sa beta na yun, which is 50% nga na nasa relasyon ngayon, tsaka yung mga kasal, may posibilidad din na mag-e-entertain pa rin yan ng ibang lalaki. Kasi yung hypergamy, ano yan eh,
hindi yan nahihinto porket kasal kayo or mag-shota kayo, mag-girlfriend. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng mga narelasyon ko, ano siya parang mahirap siyang patagalin. Mahirap talaga siya patagalin kasi yung ginagawa ko kasi yung ball lagi nasa babae. So parang siya yung ina-assess ko talaga na ano. Or kung ikaw naman yung nagsisim sa kanya, ikaw yung beta, 'di ba? Ikaw yung nag-approach, nagbibigay, yung maraming ini-invest is mangyayari noon is tuloy-tuloyin mo yun. Tapos parang minsan nga mafe-fed up ka eh. Nagkaroon din ako ng side na gano'n dati. 'Di ba 30 nga yung mga nalabas ko. Yung parang napapansin mo sa labas nyo, parang tahimik, walang gana. Alam mo yung walang kabuhay-buhay, ganun siya, promise. Kaya nakakailang eh. Kaya mahirap pagka ganun eh. Pagka ganun, kinakat ko na eh. Kasi talagang hindi na talaga mag-work yung ganun eh. Kaya ano, kaya doon sa 30 na yun, di ba 8 nga lang yung ano, successful. Tapos yung 8 na yun, di pa nagtatagal kasi nga ang ball na sa kanya. So, mahirap talaga makipagrelasyon sa babae kasi nga gusto nila, may ideal kasi talaga sila na preference sa itsura ng lalaki. Yan yung alpha widow. Kahit na wala pa silang boyfriend or karelasyon na lalaki is meron na talaga silang ideal preference na looks talaga nung lalaki bago pa magustuhan yung lalaki na yun. Or nagsettle na lang doon base sa looks threshold na willing niyan tanggapin or i-accept. Pero may pang backup yun. Kunwari yung napasa na yung lalaki yung looks threshold, may pang backup yun. Yung parang silbidor, yung, yung hatid sundo, ganyan. Kikilig pa rin siya kasi napasa naman yung looks threshold. Pero hindi siya yung talagang ideal talaga na siya yung magsisim. Yung talagang siya mag invest talaga ng ano, ng ah, unang magme-message, magte-text, ganon. Kasi kahit nga yung mga ka-FWB ko, nararamdaman ko pasado lang naman ako sa looks threshold dun eh. Kasi hindi sila yung nangungulit na nagme-message eh. Na ano eh. Kasi pagka yung gustong-gusto ka talaga ng babae, talagang parang ikaw talaga yung mundo niya. Siya yung magme-message, tapos siya yung ano, parang emotionally invested sa'yo, ganun. So yun nga, 'di ba nga ano, na yung mga karamihan babae na nasa relasyon ngayon is yun nga nag-entertain mo yan. Pero depende pa rin sa edad yan. Siyempre kung kupas na, malamang hindi na mag-entertain yan dahil may mga anak na pinapalaki. Pero once na lumaki na yung bata, dun pa yan kikiringking. Medyo weird nga eh. Di ba nga sinabi ko sa inyo yung hope is hindi nahihinto yan, di ba? Na ano, kasi yung post-wall is nakikipag one night stand pa rin yan, yung mga post-wall. Lalo na yan, may study nga, yung mga 50 years old daw na babae, mas malibog pa raw eh. Kasi nga, marami na silang experience. As in, sila na yung kikilos. Tapos, ang advantage pa nun is, hindi na nila kailangan ng hormonal birth control. So, hindi na nila need na mag-settle sa beta looks, ibig sabihin normie looks. Kasi yung hormonal birth control is sinusuppress yung desire ng babae na mag-settle dun sa ano, i-chase yung pogi. May study nun eh, na yung mga birth control, naglilin towards sila sa soft, yung mukha, effeminate na lalaki. Kaya yung mga nakikita mong oofy-doofy, normie na mukhang mabait, na mukhang punchable yung face. Yun yun, ibig sabihin. Mostly, hindi ko naman nila lahat Yung mga nagbe-birth control lang is usually ganon. Mostly naman na nasa relasyon, nagbe-birth control na din naman talaga eh. Yung mga LTR. Kasi nga, lalo na yung mga ayaw mabuntis, yung mga nag-aaral, nagtatrabaho. Kasi pinaganyan ko rin yung ano ko, yung ex ko dati na 6 years eh. Hindi ko pa alam na, alam ko na may varicose ko, pero hindi ko alam na kahit pala wag na siya mag-hormonal birth control is hindi naman din talaga ako makakabuo na ano, ng ano kailangan talaga ilalabas mo sa loob. So, yun yung napansin ko. So, mostly rin naman ng mga
nasa relasyon is nagho-hormonal birth control, either yung parang implant na yon, yung nilalagay sa braso. Usually yun na yung ano kasi 5 years ata yung span nun. So nagpapaganon na yun. Tapos dati rin nun sa duty ko, merong mga teenager pa lang, 16, 17, nagpapa-injection dun sa parang center. So active talaga, maaga talaga nagiging active yung mga babae na ano. So usually talaga alam na nila yan dahil sa information age na tayo eh. Pero meron pa rin mga nananak up which is planado rin naman nila yon. So, wag kayo maniwala na sinadya rin ng lalaki yon. Pero kung hindi siya makikipag-meet up do sa pogi, hindi siya manananak up, di ba? So, planado rin ng babae yun kasi wala na siyang pakialam kung mabuntis siya. Sa ibang bansa nga, iba kasi yung Chad dito sa Western country, di ba? Yung mga pogi talaga dito, talaga yung daig, talo pa yung artista. Alam mo yung nakikita nyo sa Blackpill na mga picture ng mga model. Ganun talaga yung mga Chad sa Western country. So talagang sasadyain talaga na babae na nakawin yung condom, pipigain, palabasin yung yung sperm, tapos ipapasok nila sa kanila para lang magkaroon ng anak doon sa pogi, doon sa best genetic. Ganun ka-brutal sa Western country talaga. Kaya maraming zero dito na lalaki na talagang zero talaga. So, yun yung So, karamihan, di ba, 50% nasa relasyon. Yun nga, nag-i-entertain pa yan ng Kasi nga, yung hypergamy nila is gusto nila makumpleto. Parang hindi sila satisfied lang dun sa kaya nauuso na yung cheating eh. Actually, pag entertain pa lang, pakikipag-text message or conversation sa ibang lalaki, 'di ba? Cheating na 'yun eh. Kasi parang nag-entertain ka kasi naghahanap ka pa ng possible na option. So marami na talagang option kasi SOCMED na talaga eh. Tapos yung mga pogi accessible na. Ginagamit silang tool for pleasure na lang din or magpapanak up or kung yung babae naman na medyo matino, gusto niyang mag-submit dun sa lalaki na yon, which is isa lang din siya sa option ng lalaki na yon. Kaya hindi rin siya siseryosohin, mabubroken lang din siya. Kasi marami ring babae na gano'n na umaasa lang din talaga na matatali nila yung high value na yon, yung pogi na yon, yung best genetic na lalaki. Which is hindi siya realistic dahil masasayang yung oras nila. Kasi marami ng mga babae na na tumatanda na lang talaga dahil sa dating apps. As in, 1 year na, 2 years na nandun pa rin sila, 3 years na nandun pa rin. Tapos makikita mo yung median age, nasa 25 pataas na ganun. Kaya yung study ng Morgan Stanley, totoo talaga yun eh. Yung hanggang 2030, marami magiging single na babae, 25 hanggang 45. Kasama na dun yung mga nanak up, yung mga naging single mother. So, yun yung minamaximize nila yung hypergamy nila kasi best option talaga yung gusto nila eh. Tapos yung mga post-wall din, di ba sinabi ko yung Hopace hindi nahihinto. So, kahit post-wall yan, hindi na ka mag-aanak, hindi mo na mababribe yan, pogi pa rin gusto niyan. Actually, mas gusto talaga nila ng pogi dahil malibog sila eh. Na mas active, 'di ba sinabi ko na sa inyo yung mga 50 years old, yung mga hot flashes kasi yun eh. Dahil effect yun ng hot flashes. Kaya ganun. Kaya nagiging mas malibog sila. Parang may sudden last kick. Alam mo yung last kick ng kasi magme-menopause na, 'di ba? So parang may rush yan ng parang hormone. Nagiging hot sila. Kaya parang ganun. Bago mawala na talaga yung hormone na yun or mag-deplete na sa system nila. So yun din pala yung nagpapastay sa mga nasa relasyon ngayon na beta, yung mga normie, yung mga nasa LTR. Kasi naka birth control pills lang yung nila, ka-partner nila. Pero once na mawala sa birth control pills yung partner nila is malaki chance talaga na hiwalayan sila. May study nun eh. Hindi lang naman kay Rollo Tomassi yun. Halos lahat ng mga red pillar, rin yun eh. Parang
dinidivulge din nila yung information na yun. Kasi nga yung hormone na yun is sinusuppress yung ano, yung natural hormone ng babae na nagli-lean towards talaga sa best genetic, yung nagdi-desire dun sa best genetic na lalaki talaga. So biruin mo, dahil yung babae naka birth control pills, pag tinanggal niya yon, mag magugulat ka, biglang nagbago na yung treatment sa'yo. Hindi ka na pinapansin. Tapos pag yaya mo lumabas, ayaw na. Tapos ginawa, oh, buwisit na siya sa'yo. Yung dating saya, biglang naging buwisit. Inis na siya sa'yo. Kasi hindi na niya gusto yung ano mo yung looks mo eh. Kasi tinanggal mo siya sa hormonal birth control eh. So, mangyayari nun, mabibwisit siya sa ano, tangina na ito, ba't ko ba to sinagot? Narinig ko rin yan. Meron din ako narinig na gano'n na sa mga kaklase ko. Kasi nga, di ba yung course ko, puro babae, maraming babae doon, di ba? Konti lang kami lalaki. Minsan nga, 8 lang kami sa classroom eh. Naririnig ko yung ganun. Hindi ko nga alam ba't ko siya sinagot eh. Yung mga ganun. Merong ganun talaga na babae. Kasi nga, yung feelings talaga nila is base sa na-provide nung lalaki. Either silbidor yan. O dahil famous lang siya. Nangyayari din yun dahil famous siya. Pero beta yung mga ganun. Dahil famous siya. Kasi pag nawala yung famous nung lalaki na yun, kuwari nagkasakit yun, tapos hindi na famous, wala na, alis na siya. Mabilis siyang aalis. So, yun yung ano, gusto talaga nila i-maximize yung hypergamy nila. Pero ngayon kasi SOCMED eh, medyo nagigising na rin yung babae na hindi naman talaga realistic na matatali nila yung pogi. So, ginagamit na lang nila yung pogi as a tool. Alam mo yung for ano na lang talaga, pleasure and desire. Pero medyo lugi yung nasa relasyon ngayon yun, mga 50% yung mga kasal, kuwari, bigyan ko na ng age bracket to. Yung mga kasal or nasa relasyon na lalaki na sabihin na natin 18 hanggang 30. Kasi pag medyo 35, 30 pataas, hindi na rin ihihit ng pogi yan eh. Kasi lagpas na dun sa yung golden age na talagang 30. Um, yung age bracket na lang yun yung sasabihin natin, yung parang ipipa ni Pace na age bracket. So, ako lang naglagay nun kasi nga, yun yung base sa analyze ko. Yung mga married na ganun yung edad is nag entertain pa. Kasi nga, um, ang priority pa rin kasi talaga nila is fertility. So, kunwari, nasa beta sila na relasyon, which is 50% nga, or halos lahat ng nasa relasyon. Kasi nga, di ba, yung alpha seed side is maraming option. So, hindi nagtatagal sa relasyon. 3 months lang, ganun. Kaya alam ko yan kasi na-experience ko rin yan kasi mga below sa looks yung mga naano ko dati. So, hindi rin ako nagtatagal din talaga kasi nga, hindi talaga siya parang, basta hindi siya, alam ko yung perspective ng ganun eh, na hindi siya nagtatagal talaga. Kaya alam ko yan na pero hindi ko sinasabi na chad ako or pogi. Ang ano lang kasi is dumpster diving lang yung ginawa ko is minaximize ko lang din yung ano ko, yung mating strategies, mag-hit na marami. Yun yung ano, yun yung ginawa ko na which is yun naman talaga yung nature ng lalaki, mag-hit na marami as possible. Na ano, pero wala kang ganong seseryosohin. Kahit nga yung 6 years ko, hindi ako seryoso dun sa totoo lang eh. Kaya kung siya nakipag-break, pabor pa sa akin yun. Mabilis lang mawala. So, ako yung tao na pag nag-isip ako practical eh. Alam mo yung ambol laging nasa iyo. Bahala ka dyan. So, ikaw mag-aano sa akin. Kahit na gawin mong beta side yon yung ball nasa kanya. Kuwari, di-date mo yung babae. Oh, ilalabas mo siya kasi beta ka nga eh, 'di ba? Dahil trip mo yung looks niya, dahil mas mataas yun sa sayo. Kuwari normie ka, siya high tier normie yung babae. O sabihin na nating high tier Becky pala. Normie sa lalaki, high tier Becky yung babae. So, syempre, mag-i-invest ka ng labas-labas dun. Pero, syempre, ang ball pa rin nandoon. Kung walang reciprocation, alis na.
Ganun ginagawa ko eh. Kasi wala eh, walang kapalit eh. Ang bobo mo naman talaga kung ano, pagpapatuloy. Merong gumagawa nun as in 1 year talaga na panliligaw. Na ano, yung mga ganun. Bobo na talaga yun. Hindi ko nga magets. Minsan napapakamot ako sa mga ganun lalaki. Lalo na yung sa first GF ko dati. Nagtaka ako 1 year na sila. Tapos hindi sila nag-SEX. Na ano, hatid sundo sa eskwelahan. Nakakagago nga. Merong gumagawa nun. Yun kasi yung ano, beta conditioning. Kasi nga, 'di ba, sa mga palabas, merong mga maraming ganyan na handa akong mag-antay sa iyo kasi tigang ako, wala akong option kasi ang pangit-pangit ko. Yun lang naman yun eh. Pero yung nilagay nila doon, pogi. Eh yung strategy nila yun, pangpangit yun sa walang option eh. Kaso pinalit nila, pogi para Prince Charming. Kaya yung pogi talaga, yung mga alpha, kahit anong gawin yan, magpakasimp yan, alpha pa rin yan, mag-I love you. Di ba sabi nila, wag ka raw mag-I love you? Which is ganun ginagawa ko, hindi ako nag-I love you talaga. Kasi nga, hindi naman ako yung chad eh. Tsaka introvert ako. So, hindi ko naman din talaga sila totoong mahal. Sikreto lang natin yun ah. Hindi talaga ako nakakaramdam ng pagmamahal, promise. Kaya logical ako mag-isip. Actually, maraming ang namamatay doon sa hospital eh. Nakatingin lang talaga ako. As in, yung iba kong mga kasama parang emotional masyado. Tapos parang, yung mga gumaganon-ganon sa isip-isip kong pa-plastic na itong mga to. Pero di bale, hindi naman ito yung storya doon eh. Basta kunikwento ko lang sa inyo na ano, yung sa side na yun. So, ganun nga. Gusto talaga nila is ma-maximize yung hypergamy nila at sakop yung dalawa, yung alpha box, beta box, yung good genetics. Although hindi nila matali yung lalaki na yon dahil 20% nga lang at maraming option yon dahil 80% sila nagko-compete doon, di ba? So hindi nila matatali yon, hindi rin realistic. Ang strategy na lang nila either magpa-knock up doon or gawing pleasure na lang yon, pampakilig. Biruin mo kung yun, nasa relasyon ka. Beta ka ngayon, nasa relasyon. Kaya imi-mate guard nyo yan. Kung normie kayo, um, magme-mate guard kayo ng pailalim pero wag yung talagang totally na ibababa mo yung sarili mo. Kasi maglulus ng respect yung babae. Parang gagawin mo is parang gagawin mo yung ikaw yung pinakamabait pero may boundary. Alam mo yung mabait na may boundary. Kasi ganun din ako eh. Alam ko naman na normie lang talaga ako. So, pagka mabait ka na may boundary is mas respetado ka ng tao tapos ng karelasyon mo. At takot siya mawala or ipagpalit ka sa pogi lang na pang isang gabi lang na ano, kung normie ka na nga, sama pa ng ugali mo. Maraming ganun ah. Maraming ganun na normie. Yung as in, sa sobrang jealous nila at possessive, dahil nga normie lang sila, yung mate guarding nila hindi effective. Alam mo yung parang simp na masyado. Ang nangyayari doon, naglo-lose respect yung ano eh. Ako kasi, ang ano ko, strategy ko, total, ako naman gusto mo eh. So, ang ginagawa ko, hindi ako nag-I love you. Oh, constant lang yung communication, pero nagrarason na lang ako, ay, may gagawin ako. Tapos, ganito pa pala sinasabi ko. Nagsasabi ako ng totoo yung gagawin ko para alam niya na busy ako sa bahay. Which is yun yung ginagawa ko, maghugas lang ako ng plato, ay mag-aano lang ako ng ano. Yung mga excuses lang na ganun. At least naiisip niya, ay responsable pala tong lalaki na to. Medyo manipulative din, di ba? Actually, yung nabasa ko yung 48 Laws of Power. Nasa Law 3 pa lang ako eh. Papunta sa Law 4. Dahil nga, awake naman yung um, nagkaroon naman ng enlightenment to si Robert Greene. Ako nung 31 ako, nagkaroon ako niyan eh. So, hindi na bago sa akin yan. Parang refresher course na lang din yung 48 Laws of Power. Kasi dahil nga introvert ako, ginagawa ko na rin yan. As in, lifestyle ko na rin talaga yung mga nandyan. Tahimik ka, di ba? Introvert, ganun, di ba? Hindi, tapos, pag tinatanong ka, anong plano mo? Hindi ko alam.
Hindi ko nga alam eh. Which is totoo naman talaga, hindi ko alam dahil ang plano ko nag-a-adjust. Depende sa sitwasyon. Ganun ako eh. Hindi, di ba sila Koy sabi, siguradong plan A, walang planong B. Ako hindi pwedeng ganun. Wala kang plan B? Stupid mo naman. Paano kung nagbago yung sitwasyon? Oh, ako ganito, planado ko na to. Kahit pa pumalya ako dito, hindi ko makuha yung sigurado na yung future ko na Pero yun nga, wala talaga akong plano talaga. As in, ang ball, laging nasa kapalaran at sa sitwasyon. Ganun lang ako eh. Hindi naman ako masyado nag-iisip ng future na Pero, yung ginagawa ko ngayon, dahil slow process siya, ang paghihirapan mo talaga sa una. So, di bale, another twist na naman to. Pero, alam ko may nakuha naman kayong impormasyon dun eh, na ikakalawak ng utak nyo eh. So, yun nga, yung babae is ganun nga sila mag-isip na parang gusto na talaga nila maraming option. Syempre, ayaw na nila pakawalan yung beta na yun. Dahil, syempre, security na siya. Tapos, ang bait-bait pa. Pero wag kayong masyadong seloso, ganun. Yung mga ganun kasi. Pagka ganun kayong strategy nyo, hindi effective na mate guarding yun. Kasi mangyayari bababa yung respect. Sabihin, ano ba to? Ba't ganito to? Nakakasakal masyado. Usually yan yung cause ng breakup eh. Marami din naman mga lalaki na ganun, na hindi naman masyadong seloso kaya nagtatagal relasyon. Ang ano lang naman yan, di ba nga yung mga alpha, nag-i-spin plate sila. Which is, nakikita ko yan sa tatay ko, gano'n. Nag-i-spin plates yung tatay ko. Kasi nga, gabi lang umuuwi. Gabi lang siya umuuwi eh. Pero yun nga, kung beta ka, wala ka namang option, di ba? Kasi normie ka nga lang, pero nasa loob ka ng relasyon. Ang gawin mo na lang talaga dyan is magpapatas ng value mo is lagi kang busy. Lagi kang busy. Kasi lagi ako nasa trabaho nun eh. So, tapos pag nagkikita kami, ito strategy na tong sinasabi ko sa inyo ay mga nasa loob ng relasyon na beta. Strategy na to. Kasi nga, ang average earner ka lang, di ba? So, gagawin mong busy sarili mo. Wala kang ini-spin plates kasi yung lalaki yan na alpha, nag-i-spin plates yan eh. Ibig sabihin busy siya sa ibang puke. Di ba? Yun lang naman yun eh. Ikaw, ang busy mo, yung trabaho mo. Wala kang pakialam kung construction worker ka man, sales boy ka, basta busy ka. Yun yung importante. Kasi yung parang ang kalaban ng babae is wala kang option pero ang kalaban niya yung attention mo. Which is yun yung gusto niyang kunin. Di ba yung attention mo napupunta sa trabaho mo, di ba? Busy ako eh. Ganun kasi ako. Kasi introvert ako eh. Tapos bukod pa sa trabaho ko, meron pa akong pinagkakabalan kagaya nitong gumagawa ng YouTube para sa inyo. Tsaka yung nakikinig ako ng music, nagbabasa ako ng libro. So, ang dami ko talagang gusto. So, parang yung time ko sa kanya is onti lang din talaga. Hindi sa sinasadya ko yan. Yung iba kasing bullshit na alpha is, yung mga alpha mindset daw is, kailangan magbisi-bisihan ka. Na dapat gawin mo yung nagpapasaya sa'yo. Yung parang, ano ba hobby mo? Di gawin mo. Oh, yun yung yun yung kalaban niya So magi-stick sa yun, yung babae na normie lang kasi nga magi-stick yun sa kahit na normie ka kasi nakikitaan ka niya ng busy na Pero kung bum ka talaga tapos buong oras as in yun talagang magka-text kayo maghapon. Saglit lang yan dahil bata habang tumatanda yan nagkakaipipan ni pace yung babae. Once na pumatong yun ng 23, 24, sabay ganun ka pa rin, bam ka pa rin. Pucha, exit na yan, promise. Kahit sabihin mong pogi ka pa, alpha ka pa. Kasi nga hypergamy, di ba? Maximizing ng hypergamy.
O pogi ka nga. O bam ka naman. So mangyayari niyan is, oo, makikipag-hit pa siya sa'yo, makikipag-sex pa siya sa'yo. Pero iiwan ka rin niya sooner or later kasi nga gusto niya yung whole package eh. Dahil hypergamy nga eh. Wala kang takas sa hypergamy. Basta nasa relasyon ka, nandyan ka sa ano. Kaya nga may mate guarding tayo na tinatawag eh. Pero yung sinasabi ko sa inyo, yung effective mate guarding is wag mo papakita yung ka-low valuehan mo. Yung low value ka. Actually, dahil nga yung looks ko normie naman, kaya siguro ganun na rin ako mag-isip is pang normie na rin yung ah, ang asta ko tsaka kilos ko. Minsan nagiging tiyan ako eh, sa mga sub 5. Oh. Kaya medyo conceited din ako dahil alam ko yung perspective ng mga pogi dahil ganun nga yung ano nila. So, yan yung ano talaga nila, yung hypergamy na yan. Ang laging nauuna is yung beta stage talaga. Beta provider. Kasi yan yung naka-inline talaga sa security. Hanggat maaari talaga long term pa rin yung iniisip nila eh. Although may short term fun sila dun dahil social media age na lang. Age. Kasi yun yung mangyayari nun na habang nasa loob siya ng relasyon, nag-entertain pa siya iba. Pwede siya makipag one night stand na hindi mo alam, mga ganon. Pero malalaman mo yan eh, dahil sa kilos. Kunwari, nag-cheat yung babae at lalaki, malalaman mo rin malalaman mo rin yan. Kasi naniniwala din naman ako na wala naman talagang lihim na hindi nabubunyag eh. Kasi yung tao is nagbabago yung kilos, tapos sabay ano, yun yung psychology ng tao. Kaya napakadaling malaman ng tao kung nagloloko or hindi. Kasi nag-iiba kilos. Unang-una yung attention, wala na, iba na yung treatment. Pag nagbago yung treatment, may iba na ibig sabihin. So, yun. Yun yung masishare ko sa inyo na una talaga yung beta side. Na ano, meron pa nga just be first, di ba? Yung nagtatagal. Tapos hanggang tumanda na lang sila, nakikitaan ng ano, ng future yung lalaki. Kasi nga busy yung lalaki para sa goal niya. Na ano, totoo rin yun yung sinasabi ng ano. Pero ngayon kasi, yun nga, sinasabi ko to sa mga nasa relasyon na ibig sabihin success yung looks nyo. Nakapasa kayo kahit papaano doon sa looks threshold ng babae. Pero ngayon, yung mga wala, back to zero kayo, 'di ba? Kuwari wala kayong karelasyon ngayon. SOCMED na. Medyo mahirap na 'yan kasi nga, 'di ba, lahat ng babae is may alpha widow. Ibig sabihin ideal preference sa utak nila kahit na virgin pa yung babae na yan or walang karelasyon or marami na. So hindi naiiba yung maraming body count dun sa walang body count kasi pareho sila ng ano eh. Ang pagkakaiba lang nun is broken na yon tsaka marami siyang comparison. Pero yung isa naman, mas mataas standard nun nung wala pang experience. Na ano, gusto lang talaga nun super pogi. Which is bibigay niya yun ng one night stand. Tsaka, kung hindi, which is konti lang yung ganun, yung wala experience to mataas standard nun. Lalo na pag 25 pataas na. Gusto lang talaga nun super pogi, tas may pera pa. For security. So gusto niya talaga yung both sides. Kaya yun yung kunento ko sa inyo yung sa 28 years old, dalawang 31, tapos isang 37. Yung apat na yun, virgin talaga. Pero hindi ako pumasa kasi gusto nila yung overall. Sa one night stand, sa super pogi, nakukuha nila yun eh. Yung mga ganong standard, nakukuha nila yun. Kasi nga, yung looks talaga nagdidikta eh, di ba? Diba ang treatment ng tao is base sa looks? Actually, yan yung number one na pang manipulate ng tao, yung appearance talaga eh. Diba? Kaya nga nila sinabi yung ka-bullshit na don't judge the book by its cover. Kasi sa
Um, Isa yan sa manipulation tactics. Pagka yung appearance mo is deceiving, ibig sabihin, pogi ka, maganda ka, one step ahead ka na sa buhay. One step ahead ka na kasi mabilis mong mamamarket yung sarili mo, mabilis ka pumera, mabilis ka magkakarelasyon, mabilis ka matanggap sa trabaho. Kung nangingempleyo ka, mabilis ka magkakadeal. So, one step ahead ka na talaga. Kung ahead ka talaga dun sa looks talaga. Ngayon, dating app na. Biruin mo naman, 80% ng lalaki deemed unattractive. Oh, 'di ba? Wala namang sa dating app, walang personality dun. Hindi nila alam yung mayaman ka o poser ka lang ba. Hindi nila alam yung educational status mo, socio-economic mo o religion mo na ano. Basta nagsaswipe lang sila base sa itsura mo. Tapos doon na nila aalamin kung magkiklik ba kayo. Ibig sabihin ng click na yun is doon na papasok yan 6 foot tall. Yung mga, actually kasama na rin yan doon sa looks eh. Yung 6 foot tall eh, yung height. Pero doon na papasok yung income mo, money mo, tapos ugali mo, tapos yung status mo. Pero 'di ba sa ano nga LMS yung ano niyan eh. Yung pagka-arrange niyan, 'di ba? Looks, money, status. Kasi yung money yung security. Looks yung ano genetic, 'di ba? Genetic side. Syempre after ng genetic, ano ba second priority ng tao? Security. Saan ba yung security? Attach yun sa money. Yung status, ano ba yun? For respect. Actually, yung looks din, nasa respect side na rin yun eh. Yun na rin nagdidikta ng respect, yung looks. Kaya yun talaga yung number one na pang manipulate talaga yung looks talaga. So, paano? Yun talaga yung mating strategy ng babae, hypergamy. Kala ng mga iba is nauuna yung alpha fox. Merong nangyayari ganun, kaso hindi naman, nung mga panahon ko, kasi 'di ba yung mga pogi natatali ng maaga. Kasi hindi nila na-access, hindi nila na ma-maximize yung mating strategy nila, which is makarami. Kasi tapos may beta conditioning pa. Paano kung yung pogi na yun, hindi niya alam na pogi siya? Which is hindi rin realistic kasi kung pogi siya is malalaman niya yan dahil maraming validation nanggagaling sa paligid niya, either sa friends niya or sa babae, sa opposite sex. Ako nalalaman ko na may tsura ako kasi nga yung validation, nung bata pa lang ako, nakukuha ko na pati sa teacher ko pa nga, pinipisil ilong ko eh. So, alam ko talaga yung validation, totoo yan. Yan din yung nagsishape ng buhay mo kung saan ka na ngayon. So, marami nga, yung unang punta ko nga dito, marami ako nagamit na tao eh. Kasi palipat-lipat ako ng lugar, 'di ba? Meron akong unang trabaho, natanggal ako doon, natanggal. Tapos ginamit ko yung mga tao na parang palipat-lipat ako ng lugar na pati kapatid ko ginamit ko rin. Kasi wala akong friend talaga eh. Yung totoong friend talaga. Kasi nga, bilay quarter ka nga, 'di ba? Tapos introvert ka pa. So, wala ka talaga ganong friend. So, ganun yung yung sitwasyon ko nun. Palipat-lipat ako. Nakaapat ako na lipat ng lugar. Kasi nga, dahil sa nature ng trabaho. So, paano? Yun lang siguro. Ilang minuto na to? 39, 40 minutes. Sige, peace.